Hello Tweet Peeps, join me as I explore the beauty, peace, and the charm of this amazing place. From green hills to clear blue seas, let's discover what makes Batanes truly special. Welcome to breathtaking Batanes. So tara't samahan nyo kami sa aming travel adventure ngayong umaga. So we're going to this place na sinatawag nilang New Zealand of the Philippines. So inaantay namin ang mga kasama namin na hindi namin kilala. Hindi namin kilala. So yun ang pinaka-nakakaba, yung magta-travel kami, mga kasama ka, inaantay mo pa, hindi mo kilala yung mga inaantay. So nandito lang kami, waiting lang. Kasi mag-breakfast kami sa Cafe France. Hi! Short or soft breakfast. Light breakfast. So dito kami sa Cafe France. Nandun ko may antok. So naka 1 hour sleep naman ako. Umalis kami 2 o'clock. Nakarating kami dito 3:10. Tapos ngayon naka 5:04. So nasa gate na kami. Ang boarding namin ay ano oras ang boarding natin? 5:50. Dalawa na upo. Dito kami sa harapan ng mga tao. Pakikita ko sila. So yan. Malamig ang airport in all fairness. Wala akong dalang jacket. Puno, medyo puno. Pakita ko yung kung paano ba. So kami nakaharap sa mga tao. Sila nakaharap sa akin. Para kami nag-check ng attendance. After 1 hour of waiting, inaboard na kami sa wakas. Kami yata pupunta sa airplane. Let's see. Instead ng airplane na pumunta sa amin, talagang pupunta sa airplane. Sa yung bus, sasakay. Kubaw yata ang pupuntahan. Ang lit ng train. Parang bus. Parang bus pala. Ito na kami. Arrival. Malamig ang temperature in all fairness. Parang bagay. Parang isang palita na yan lang. Malamig. May kasama ba kami sa 3rd floor? Marami na siya. Okay, very good. So mga bata, 3rd floor. Ayan. Yes, ano tayo? 14. Yes, Atis, hello ka sa vlog ko.
itong air. So yan, itong room namin, in all fairness, malinis, mabango. Okay naman kasi full activities naman tayo. Tingnan natin ang CR. Hello guys! So after namin mag-breakfast, nandito kami sa room para magpahinga. Then by 12 magla-lunch naman tayo. So ito nga yung room natin. And 1 o'clock diretso na tayo sa tours. Wala pong signal ng cellphone, as in wala. According to our guide, may mga parts daw dito sa Batanes na may mga signals. Okay? Pero buti na lang may wifi po tayo. So, we're staying at Amboy. Amboy. Wait lang, Amboy. Yeah, Amboy. We're staying Amboy. Parang in siya. 3rd floor kami. Tama nga sabi ko kasi nga parang dinala dito lahat ng mga bata para kaya umakyat-akyat. So may water na libre dito, tapos sa corridor ay mayroong dispenser. Kaya you could also bring your tumblers para mag-refill kayo. Shampoo here meron pero sachet. That's why I would recommend you to bring also shampoos, conditioner, and body wash if ever. So, hello! Time check. It's 12 o'clock. We're going down for our lunch. Dire-diretso na po yan sa aming first tour ngayong hapon. So, tara, samahan nyo kami for our lunch. Titikman na natin ang food nila. Ito may gulay na parang laing. Sabi minty flavor siya. Ray. Ang laing. Parang laing. Okay na. Ang healthy. A buttered fish naman. Buttered fish. Chicken. Yung chicken na. Cashew. Oo. Cashew. Medyo maanghang. May sili siya. Parang close to Bicol. Oo. Yung ano yun? Chicken. Halo. Pork. Ang tawag sa pork? Pork. Something. Sisong. Barbecue. Okay na. Yes. Ang dami ulam. So here are some trivia dito sa Basco, Batanes. So alam niyo ba na ang Basco, Batanes is named after the Governor General Jose Basco E. Vargas, who led the economic development of the Philippines under Spanish rule. Tapos, small but mighty capital siya. Basco is the capital of Batanes, the northernmost province of the Philippines. Despite its small size, it serves as the administrative and economic hub of the province. Alam nyo din ba na katulad binabanggit nga natin, this is near Taiwan, 190 kilometers from Taiwan. Tapos lahat ng bahay dito ay typhoon proof. The traditional Ivatan houses in Basco are made of thick limestone and cogon grass, designed to withstand strong typhoons that frequently hit the province. Kasi alam naman natin nasa dulo siya, so lahat ng typhoon dito dumadaan. Tapos, kilala siya sa Rolling Hills. So, pupuntahan din natin ang Vayang Rolling Hills at Marlborough Country or tinatawag nilang Raku Apayaman. So, yan. So, yan ang mga pupuntahan natin dito sa Basco, Batanes.
First stop is Vine Rolling Hills. It's a scenic spot located near Basco, the capital of Batanes. So nasa taas kami ng bundok ngayon. Ang lamig-lamig. Ang lakas din ng hangin. All fairness. Here, visitors can see Mount Iraya, Batan Island, Sabtang Island, Itbayat Island, and the vast ocean. Ang lakas ng hangin. Ang lakas ng hangin. Tapos lumilipad pa ang damit. Kitang-kita ang ano dito. Pero ang ganda ng view. Yan sila nasa taas. In fairness, napakalakas ng hangin. Yung tipong nakadamit ka, huhubarin ka. Nanguhubad ng damit. So, yan. So, tip, ang damit dito dapat flowy. Flowy na damit. Huwag kang haharap sa... This area is characterized by its expansive, gently rolling terrain blanketed in lush green grass, offering panoramic views of the West Philippine Sea. According sa sinabi ng tour guide, so ang Batanes has 11 islands, 3 lang ang inhabitant. Tapos sa last day namin, we're going to visit yung Sabtang, pati isang island pa. So after nito ay pupunta tayo doon sa lighthouse. Yung lighthouse na yun. So yan. Tapos may pupuntahan din kami gantong lugar, Marlborough. Next stop is the Basco Lighthouse. It's one of the most iconic landmarks in Batanes, a historic site that once held American telegraph facilities before World War II. It is a symbol of Batanes' serene beauty and rich heritage. So yan, nasa lighthouse na kami. So yan ang lighthouse. And dito po sa Batanes, dalawang sea ang makita natin, ang West Philippine Sea and ang isang sea, Pacific Ocean ba? Oo. Yun, so dalawa ang makikita natin. So sabi rin nga nila, dahil malapit sila sa Taiwan, minsan yung frequency ng radyo nila, nakukuha nila yung sa Taiwanese. Okay, so yan. Ito yata ang West Philippine Sea. Sure. Yata. Hindi ko sure. Not listening. Basco Cathedral, officially known as the Cathedral of the Immaculate Conception, also referred as the Santo Domingo Church, is a significant historical and religious landmark located in Basco, Batanes. So, nandito tayo ngayon sa Basco Cathedral or Immaculate Conception. And ang patron saint nila is Santo Domingo de Guzman. So, Jubilee Church din po dito. Ay, magdadasal muna tayo. So mga Dominicano ang nagpatayo pala nito. Ito, may relic dito. Originally constructed with caulk and grass roofing, the church underwent several reconstructions due to natural calamities. In 1812, it was rebuilt using limestone to enhance its durability.
Mount Carmel Chapel, commonly known as Tucon Chapel, is a picturesque church situated atop hill in Sitio Tucon, Barangay Chanarian, Basco, Batanes. The term Tucon translates to mountain in Ivatan language. So ito yung Mount Carmel Chapel. Maraming intimate wedding ang nagaganap dito. So, ang ganda. Small weddings. Ginagawa-gawa na rin siya. Dito pag ganito? Nandito na kami sa Fundacion Pasita sa mga Abad family. So yun yung na-feature na sa Chris TV. So this is one of the expensive hotels. Also magmimerienda kami, light merienda. Fairness maganda ang ambience. Ito lang po tayo sa may yung may karatulang private. Fundacion Pasita is a boutique lodge located in Basco, Batanes, perched atop a hill. It offers panoramic view of the sea, mountains, and sky. Guests can enjoy traditional dishes while taking in the scenic views. So ito na yung end ng day 1 tour natin. So yan. So kanina yung dinaanan natin yung Japanese tunnel. Usually daw pag hindi daw madulas, pwede daw pumasok yung mga tourists. Pero ngayon, dahil medyo umuulan, hindi na kami pinapasok. Puti na lang. So ngayon nandito kami sa Boulder Bay. So yan, ang ganda-ganda. So itong mga bato dito daw are yung lava na galing sa pumutok na vulkan years ago pa. So yan. The term Bulugan translates to east in Ivatan language, highlighting its eastern orientation. The beach is renowned for its shoreline adorned with smooth, rounded boulders of varying sizes and colors. So after the boulder, to end our day, we're going to buy na souvenir. So mag-souvenir tayo. Mag-hello kayo sa vlog. Ayan, from Abowex, you went it is ang ating tour guide. Tour guide. Head tour guide. Oh, wow! Ano magaling mag-picture. Ate Jem, tama ba? Jen. Jen pala. Magaling mag-picture. At ang magaling mangopya ng post. So yun. Pero maganda ang alam mo sa. Ayan, bili tayo ng souvenir. So yan, pagkadating namin, nag-CR lang, tapos magdi-dinner na kami. It's ano oras na? 7 o'clock. Para afterwards, pahinga na kami. Bukas, 1 PM ang ating tour. Tara. Nililibot tayo sa farm ni Amboy. So farm to table nila yan. So, may lettuce. Ano to mga lemongrass? Oh, ito yung view namin. Yan yung room namin. Yan. So, day 2 na tayo. In all fairness, si Amboy, may pinarush na kainan kasi may bagong batch na dadating na 30 din. Baka rin na-rush din. Yan mga ano na yun. So ito yung bago nilang kainan dito sa Amboy. Kasi yung amin doon sa loob. Ito yung bago nilang pinagawa. Alam nyo, ang maganda yung mga paintings. Ang cute ng mga paintings nila. So yan, so pinagawa nila ito for this event lamang. Ang ganda. So day 2 tayo, dito tayo. So day 2 tayo sa Chava View Deck. So yan. Sabihin nyo, lilipa rin na ha.
So yun si Doc. Hi, hello, hi. I've been here too. The mountainous area of Batanes, you know. Ibana got her name here. Shawa View Deck is a scenic viewpoint located between the towns of Basco and Mahatao. Perched on a mountainside overlooking the West Philippine Sea, it offers panoramic vistas of lush green hills, rugged cliffs, and expansive ocean. So yan, may group pic muna tayo. So nag-picture na kami dyan sa ano. Tinasan, di ba? Dami nakatingin na yan. Hinukay, pinalaliman para mag-shelter ng mga bangka. Same time, ito yung mga bangkang malalaking na yan na nakikita nyo is, ito yung mga dating papunta dito sa Itbayat Island. Ay, gusto ko to. Gusto ko to. Payaman eh. So nandito na tayo sa tinatawag nating Marlborough Hill or Rako Apayaman. Ibig sabihin large pasture land. Ay, ang ganda. Breathtaking in all fairness. Marlborough Country in Batanes, officially known as Rako Apayaman, is a stunning expansive grassland in the town of Mahatao. It earned the nickname Marlborough Country from visitors and locals alike because its vast rolling hills, free grazing cows and horses, and breathtaking views resemble the iconic landscapes featured in old Marlboro cigarette commercials. In fairness, hindi mag-give justice ang ang ganda ng lugar sa camera. So ito ay Pacific Ocean na po. Kung kanina yung side na yun ay West Philippines, ito naman yung So yan. Yung baka pa. Ito yung makinakain natin tapa. Ang lakas ng hangin as in 1 to 10, 15 plus. Ang lamig-lamig, sobrang lamig. Welcome to Batanes! Lipad! Lipad! To meet their family. Pamilya na sila dito. So nandito tayo ngayon sa Mahatao Village, from the word Mahatahatao, floating. So yan. So nandito tayo sa church ngayon. Sa church natin ngayon na St. Carlos Borromeo. Tala, silipin natin ang loob. So nandito kami ngayon sa library. Simbahan. So nandito yung mga libro saan pwede ka, blank book ang tawag. So pwede kayo magsulat na experiences nyo dito para mabasa ng mga tao. So yan, so may nagsusulat ka. 708 ang napili namin. This unique library houses numerous hardbound books filled with blank pages, inviting visitors to inscribe their thoughts, prayers, reflection, or personal stories. The concept is where individuals can leave a part of themselves, contributing to a collective tapestry of experiences. Blue Lagoon, also known as Spanish Lagoon, is a secluded natural pool located in Mahatao, Batanes. Nestled between rock cliffs along the road connecting the towns of Mahatao and Ivana, this lagoon offers visitors a tranquil spot for swimming and relaxation.
So ngayon naman, after the Blue Lagoon, nandito tayo ngayon sa White Beach dito sa Batanes. So yan, ang ganda-ganda. Very beautiful. Maydangib White Beach is a serene cove located along the national highway between municipalities of Mahatao and Ivana. So yan, so dito sa Batanes, the water, the earth, and the sky meets. Kaya nga napakaganda niya. Majestic in all fairness. Nadaan ng tao, at the same time, mga vehicles, nakakadaan pa rin po dyan. Sa kabila naman, American Bridge. So nandito kami sa Ivana Village. So nandito tayo sa bahay na original na Ivatan house. So yan, tinatawag natin House of Dakay. So yan, the old traditional Batanes house made of limestone and the shell. Papasok tayo sa loob ng House of Dakay. House of Dakay, located in San Jose de Ivatan on Batan Island, Batanes, Philippines, is renowned as the oldest surviving traditional Ivatan stone house constructed in 1887. This architectural gem exemplifies the resilience and ingenuity of Ivatan construction, designed to withstand the region's frequent typhoons and earthquakes. The walls are composed of thick stone, lime, and shells, while the roof is crafted from cogon grass, requiring replacement from 25 to 30 years. So ngayon naman, dito tayo sa Honesty Store, isang kilalang coffee shop dito na walang nagbabantay. Dapat honest ka talaga dito. So, the Honesty Coffee Shop, situated near the port of Ivana, is a unique self-service store that operates entirely on trust. So originally, ang gagawin ay lisamnin mo kung anong kinuha mo, then afterwards, yan, babayaran mo. Over the years, the Honesty Coffee Shop has become a symbol of the integrity inherent in Ivatan culture. So nandito na tayo sa Blow Your Horn. So yan, isang sikat na ginagawa dito sa Batanes kasi nga dahil sa mga blind spot natin dito, kaya yan, blow your horn tayo. So ito yung blind spot natin. The Blow Your Horn signs are distinctive road markers strategically placed along narrow winding roads with sharp or blind curve. This sign serves as reminders for drivers to honk their horns, alerting oncoming traffic of their presence to prevent potential collision. So ayan, ito yung blind spot kaya nag-blow your horn sila dito. Ang lakas-lakas ng hangin at umuulan. Normal daw dito sa Batanes yan. So yan. View. Di-dinner na kami dito. And we're going to taste yung traditional food nila dito. Yung nakabalot sa dahon. So yan. So ito yung tinitaste namin ang thank you po. So ito yung bunong nila, rice and ulam. Tapos meron tayong soup na misini. Nasang tinola siya, pero in fairness, masarap. Anong ang dahon to ulit, kuya? Kabaya. And then the name of the tree itself is chipuhu. Oh. So yun, narinig yun na. Hindi ko na ulit. Hey guys, mag-unleafing tayo. Ayan. ASMR. So kung anong tawag sa leaf na to, narinig yun naman yung in-explain niya. So ang una natin, ang laman niya ay
in fairness, oh. Munchkins. Yung bola ng goat na hulog. Hirap mag-vlog. Ang hirap mag-vlog, ha? So, pagpasensyahan nyo na yung grupo ng kasamahan. Kala ko, ito yung kanin na may turmeric. Ayan, tara. Maltese. Saan na ba si Lunes? Ang lunes is yung pork kung paano siya niluto. In-explain sa amin. Tinaste na namin siya. Talagang Oo. Ay, masarap. Masarap yung lunes. So, ini-explain nung yung pagkain namin. So, ito yung parang bola-bola is mixture ng meat, tas may mga gulay din siya. yung triangle. Masarap ang lunes. Na kahit Webes na yun. Kahit Webes na yan, masarap. Mas malaki yung ano. Yung pero. Kain tayo soup. Puno na siya. Pinangangin na siya. Ay! Punong-puno na. Ano yung isa? Anong gulay yun? Napahiya ako. Pechay pala. Kala ko kung anong tawag. Ordinary pechay lang. Pechay lang pala. Ito, kala ko kung ano. Diyos ko. So itong bilog-bilog is fish, kasi saging, and yung pork na pinagkain. Yan yung pechay. Pechay. Kala ko may ibang tawag sila. Pechay Batanes. Kala ko si fish ang sabi. Ito po, pechay. Para may gulay tayo. Sauce daw po. Sundin na lang natin. Kuya, pang ano eh. Itong isa, igado. The normal igado. Gusto mo? Tatry po natin igado. Yan po. Yung isa, pansit. Pansit lang yun talaga. Tanong mo ulit. Ano mo yun? Napapahiya ako. Kailan ko bang ganyan sa Manila? Parang yung pagkasagot pa ni sir. Confused siya. Kuya, pechay po yun. Buti siya, okay ka lang. Nahilo ko sa blow your horn. Ito pa igado. Igado. Ubod ba? So yung uvod, yung bilog, parang maaligas-gas siya. Parang siyang crunchy na siomai na may singkamas. Kasi ito yung sa ng saging, sa trunk ng saging. So after dinner, meron tayong fashion show. And that's all. So Sa these students are students dito. from grade 10 up to grade 12 of Batanes National Science High School. So let's give them a warm of applause. The blue color. Her skirt is made of the locally handmade fabric called avatar. It is also adorned For their sturdiness and ability to carry heavy loads, as long skirt. This was an everyday use, commonly worn when going to the field. The Ingaynab design was women from the scorching sun and torrential rain. They wear distinctive hand-woven headdress called vapul. The vapul is primarily made of threaded guyamo leaf, a plant which is endemic in Batanes. This said headpiece takes about a week to produce. The vapul holds a significant cultural value in Batanes, not just due to the endemic materials used,
but also because the craftsmanship involved in its creation is indigenous to the Batanes. White Kanayi is an all-weather sleeveless vest draped by Ivatan women while working in the fields or out at sea, providing cooling comfort on hot days and essential warmth on rainy or cold ones. These vests, like Ivapul, is crafted from shredded Bulugoy leaves. Uniquely Ivatan, this enduring all-weather gear remains in use to this day. So we're now on our way to Sabtang. Day 3 na kami. Nasa Port Ivana na kami. So nandito kami kahapon sa may Honesty Store pati yung church dito. So nantay lang namin ito yung bangka namin. So, yeah. So boat ride off 30 minutes. Let's go. Lakas ng hangin. Life vest commerce. The Falua is a traditional open-deck boat crafted and utilized by the Ivatan people of Batanes, designed to navigate the often turbulent waters between the islands. The Falua is notable for its absence of outriggers, allowing it to adeptly ride the strong waves characteristics of the region. Now we're here in Sabtang Port. So nasabtang na kami and magtutour kami dito. This is our last day bago ang vans namin. Let's go! Pagbaba namin, may timing pala. Sine-check namin pag angat ng bangka at saka kaalis. Pag hindi hulog ka. So Pacific Ocean po ito.
first stop natin dito sa Morong Beach dito sa Batanes, di ba? Lain mo yun. Napunta kaming Morong. So dito sa pwestong ito, magaganda ang beaches. Pwede languyan kasi dun sa island natin sa dun. Hindi pwede kasi sobrang mabato. Okay, sobrang bato doon. Even surfing kahit maganda ang waves, sobrang bato. So hindi pwede mag-surfing dahil pag nahulog ka, bato ang ito yung kuweba pala. Dito tayo. So yeah. Morong Beach, also known as the Nakabuang Beach, is a picturesque destination located on Sabtang Island in Batanes. So ang haba ng pila namin para sa batong ito. Ito yung gano'ng kahaba. Kala mo kung ano meron. Pila lang pala. Ang problema lang, habang nagpipictorial ka, ang daming naluloko. Compared to other beaches in Batanes, Morong Beach has relatively calmer waves and make it suitable for swimming and wading. So itong mga pinong sand, it will take hundreds of years na maging pino kasi ito yung mga corals. So yan. Malamig siya in fairness. Maginhawa. Kami. So maraming mga souvenirs, may maruya, may biko, may buko, so may t-shirt din dito, may pamaypay, so yan, pwede niyong bilhin. May free taste. May free taste na wine. Masarap yung wine ni Arius. Matamis. Diba? Matamis. Kampay. Diba? Masarap. Wala. Ito yung Narinig yata ako. Mga free taste na wines. May Arius, merong ano to? Sugar cane. Ano na yung Arius? Masarap. Ito sugar cane. Ito din po yung Arius, ma-hard yan na yung sa fisheries. Hindi ko picture eh. Dito, bababa na kami dito. So ilang bundok lang. Hiraya Manawari naman pala. Ilang bundok na ang inakyat, baba namin. So yeah. Lakas ng hangin in all fairness. Ang ganda actually. Pero laging lang ganito. Bundok. Bilad na bilad. So, tip po sa mga magsusumbrero, dapat yung nakaano sa leeg para hindi humagis. So, dun tayo po. Perched among the highest elevation on Sabtang Island, Chamtad Pinyan Viewpoint provides panoramic vistas of rolling green hills cascading into the azure waters of Chamtad Cove. Visitors can embark on a short trek down the gentle slopes to reach the cove, where a serene beach awaits adorned with powdery sand and scattered stones.
Nandito na kami sa Chabayan Weavers Association at gagawa na tayo ng photo office. The traditional wear of the Ivatan people of Batanes is deeply rooted in their adaptation to the harsh weather conditions of the island, particularly strong winds, frequent rain, and intense sun. For women, they wear bakul. For men, they wear talugong, kanay, bahag. So walking tour tayo today. Sana makakita, makakipan tayo sa vlog niya. Ayan. Hi! Ayan, dito pala picture na tayo. So ayan, so walking tour tayo ngayon. So ito yung mga old houses. Ayan. Nagpo-photo op tayo today. Alam mo, parang pambata tong sombrero ko. Ang sakit. Ayan, dito. These garments are not worn daily anymore but are showcased during festivals, cultural programs, and when welcoming tourists. So yan, donation po yung ibibigay yung bayad sa hiniram yung costume. Pero mainit siya. In all fairness, mainit. Kahit tinanggal na namin. So dito shooting sila Tony Gonzaga at Coco Martin sa isang pelikula nilang You're the Boss yata. So ito yung church na gawa sa kugon pa rin yung bubong. Ano ba yan? So lunch kami dito sa Bang, and afterwards babalik na kami sa Pasko. Sosyal ang lunch natin with lobster. Yeah, may lobster. Lobster, kilawin. Yum. So yan, after 15-20 minutes, nandito na kami sa Basco ulit, sa Ivana Port. Medyo malakas ang alon ngayong hapon, roller coaster ride. So, May mga pasigaw. Sigaw ng mga kasamahan namin. So yan, so we survived. Wow! Thank you for finishing our video for today. Thank you for joining us in our travel adventure dito sa breathtaking Batanes. Don't forget to like, subscribe, and of course hit the notification bell button para updated kayo sa mga bagong vlogs natin. Thank you!